Excuse me muna sa bakanes, nakahara ka po. Hi! So guys, magluluto lang ako ng paborito ni Mr. na gulay, kalabasa, ginataang kalabasa. Hindi pa nga ako tapos maglaba kaya pinabalatan ko na muna itong kalabasa sa aking kapatid, then naghimay na rin siya ng malunggay. At naghiwa ng sibuyas at bawang. Nang ma-prepare na nga ng kapatid ko yon, itong chicken, hiniwa ko na ng maliliit at pagkatapos ay tinimplahan ko na. Nilagyan ko lang ito ng iodized salt, magic sarap at saka ng konting black powder pepper. Then hinalo ko na ng ganyan. Pagkatapos itong kalabasa ay hihiwain ko na ng maliliit. Hindi naman ganong kaliliit, hindi rin manipis or makapal. Sakto lang na maluluto agad. Ngayon na nga lang ulit ako nakapagluto ng kalabasa, kaya espesyal. Kasi minsan ko lang iluto. Ayoko kasi nang magsasawa si Honey sa ulam. Kaya halos iba-iba talaga yung niluluto ko. And binamake sure ko din na alternate yung mga menu. Like today, kalabasa, gulay. So bukas, chicken, then the next day is isda naman. Sa seafoods, hindi madalas kasi may allergy ako. So pili lang. And kung ano lang yung request ni Honey na seafoods, yun yung lang lulutuin ko. So going back dito sa kalabasa na niluluto ko, ayan, inuna kong lutuin or iprito itong dilis. Tapos isusunod ko yung pagpiprito nitong chicken. So ipiprito ko lang yung chicken hanggang sa maging golden brown. Tapos yung dilis sinalin ko muna sa plato kasi gagamitin ko yung salaan para dito naman sa chicken para masala ko yung oil. At ayan nga, luto na yung chicken kaya ihanguin ko muna, then set aside. Tapos babawasan ko yung mantika. Kasi masyadong marami yung mantika kaya babawasan ko muna. Ang kailangan ko lang naman dyan is pagigisan ko ng sibuyas at bawang. So yan, goods na yung ganyan kakonting oil. Then ilalagay ko na itong bawang. Haluin ko lang siya hanggang sa maluto at maging brown ng konti. Tapos isinunod ko na itong sibuyas. Tapos lulutuin ko siya ng maayos para mas masarap. Para mas lumabas yung lasa at yung aroma niya. And then next is inilagay ko na din itong kalabasa. So yan, kung mapapansin nyo nga na hindi masyadong makapal yung pagkakahiwa ka ng kalabasa, medyo manipis para mabilis maluto. Sayang kasi sa gas, tapos time consuming pa, kaya medyo pa flat siya. Tapos yan nga, yung kalabasa, hinalo ko lang yan, nilagyan ko ng pampalasa. Iodized salt, black powder pepper, seasonings, magic sarap, at saka 2 glasses of water yung nilagay ko. Then tinakpan ko na hanggang sa lumambot siya. So may inaayos pa nga ako kaya pinabantayan ko muna ito kay Bobby at sabi ko tawagin niya ako pag malambot na. Pero guys, nararamdaman ko na okay na siya kaya ako na yung pumunta, hindi ko na hinintay yung tawag niya. And then yan nga, buti na lang bumalik ako, nilagyan ko na siya ng konting vinegar at nag-add pa ako ng konting black powder pepper. Then isinunod ko na agad yung malunggay at saka yung siling green. So sakto lang yung pagbalik ko, ayan, nag-add pa ako ng konting malunggay. Hindi ko agad kasi nilalahat. Baka kasi maparami, medyo pumait. Then nung mailagay ko na lahat ng ingredients, nilagay ko na itong gata, fresh gata. So yan nga, feeling ko kulang pa rin yung black powder pepper kaya nagdadag ako. And lalagyan ko ng patis para sa umami flavor. At naglagay din ako ng Knorr chicken cube para medyo mas lumasa yung manok. So buti na lang, tansya ko din kung ilang minutes lalambot yung kalabasa. Kung hindi, madudurog to. Anyways, yan, nilagay ko na yung chicken. Hindi ko inilahat kasi ilalagay ko sa ibabaw para pang toppings. Medyo malapit na talaga itong maluto kasi madudurog na yung kalabasa. Kaya kailangan kumulo na siya. At habang hinihintay kong kumulo, nilagyan ko na ito ng konting dilis. Then for the last time, hahaluin ko para yung dilis lumasa din siya dun sa kalabasa. At ilang sandali pa nga ay kumukulo na ito. Yan na guys. Malapit na siya. Talagang pinapakulo ka na lang dyan yung gata. So, 2 to 3 minutes, goods na to. Ayan na. Luto na siya guys, kumukulo na. Patayin ko na yung apoy. Takpan ko muna ulit kasi ready ko lang yung lamesa. Then, ayan na. Sinalin ko na siya sa serving plate. Inilagay ko na rin dyan yung toppings na chicken at saka yung kaunting dilis. Gusto kasi ni Mr. is nakahiwala yung dilis like that. Yan. Tapos, siya na lang yung kukuha. Gusto niya kasi malutong. Kaya, ayaw niya nang isinasama agad dun sa
kalabasa. So haya, nakapaghain na ako at ready nang kumain. Maglalagay muna ako ng sweetener sa kape ni Honey. Make some coffee and own the day. Bagay na bagay kay Honey Bunch. So kain muna kami bago siya pumasok and na-prepare ko na din yung baon niya. So that's it for today's video. Thank you for watching. Bye!